Isang makulit na bata si Yao Yao, 3 taong gulang na siya ngayon. Isa siyang stateless na bata. Ibig sabihin, wala siyang nationality. Ang nanay niya ay isang Vietnamese at Chinese naman ang kanyang ama na nakatakas sa Pogo. Nasa pangangalaga ngayon si Yao Yao ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa lamang siya sa 15 bata na anak ng mga foreign Pogo workers na tinutulungan ngayon ng PAOK. Siyempre, di naman namin pwedeng pabayaan to. Kaya till now, sinusuportahan pa rin namin to panggatas, pampers, panggamot, pag nagkakasakit yung mga bata. Even yung upa ng bahay nila, minsan tumutulong din kami pag talagang kailangan. Karamihan sa mga bata, Pilipina ang kanilang ina at dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo ang kanilang mga ama na naideport na sa kani-kanilang mga bansa. Ayon sa PAOK, ang mga batang ito ay collateral damage na isa sa masamang dulot ng Pogo sa bansa. So ito kasi mga humihingi ng tulong sa amin, ito yung mga Pilipina na naanakan o nabuntis at naanakan ng mga foreign nationals na na-deport namin. Kasi nung dineport namin sila, naglabasan ito. Kasi nga sabi nila, wala na susuporta sa kanila na yung mga tatay dahil pinadeport na natin. Ayon kay Yusek Cruz, hanggat kakayanin ng PAOK, tutulungan nila ang mga bata. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development at Philippine Statistics Authority o PSA para sa kalagayan ng mga batang gaya ni Yao Yao. Tiniyak ng DSWD na bibigyan nila ng karampatang tulong ang mga ito. Sa kasalukuyan na kikipag-ugnayan ang DSWD sa PAOCC para sa detalye nito. On the part of the DSWD, titiyakin po natin na mabibigyan ng appropriate intervention ito pong mga bata na ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.